Kung poging cafe racer ang hanap mo sa halagang 50 mil ay baka ito Motorstar Cafe 150 version 2 na ang para sa'yo. Sa presyong 55,300 pesos. Sulit kaya? Alamin natin. Tara! So habang nag-iikot-ikot nga ako netizen sa mga kasa, meron ako nadaanan na talagang pumukaw ng attention ko from Motorstar, which is yung kanilang Cafe 150. Kung previously meron na silang version 1 at ayon sa mga groups ay medyo maganda naman yung feedback nila doon sa version 1 nito, ngayon meron pang version 2 na mas kapansin-pansin talaga na aesthetically pleasing. Kadalasan nga lang tanong sa akin kung Motorstar ba ay mapagkakatiwalaan ba or kamusta naman kaya ang quality. Well, in my honest opinion, syempre, yung quality niya is what it's worth. Kumbaga, ano ba i-expect natin sa halagang 55,300 pesos? Pero they have done a great job para pagkasyahin na abot kaya ng Pinoy yung kanyang presyo. Pero yung pogi, kung gusto mo talaga ng cafe racer, ay nakuha na niya. Favorite ko yung mga decals niya, especially yung nandun sa may tangke niya na number 8, na meron ding napakalaking 15 liters of fuel tank capacity. And by the way guys, carb type pa po ang motorsiklo na ito. Well, cafe racer nga, 'di ba? Mostly talaga classic carb type, old school na bike. Sa engine naman ay meron tayong 149cc na single cylinder, single overhead cam na naka 2 valves at naka air cooling system. 5-speed manual transmission po ang motorsiklo na to na merong compression ratio of 9.2:1. May mga advantages and disadvantages din naman ang carb type. Yung iba kasi ay madali lang siyang i-repair sa mga mekaniko dahil kabisado nila yung carb type. Pero ngayon ay nasa FI era na tayo. So, that's one thing also to consider. Pero kung wala namang problema sa iyo ang carb type, you should keep on watching. Isa pa rin sa napansin ko sa kanya netizens ay LED na yung kanyang mga ilaw. Meron pang daytime running light na built-in, napaka-pogi na. Mukha na talaga siyang modern, pero classic yung datingan niya. Ayon doon sa ibang comments ay meron palang mga standard yung cafe racer, pati yung linya na dapat pantay yung gulong. Pero kung hindi ka naman particular sa mga ganong bagay, para sa akin, pasado na talaga yung looks nito. Nagustuhan ko rin yung kanyang parang all-weather na tires na napakalaki din at 17 inches. Tapos naka-spoke wheel pa kaya matibay. Kung sakali man na maliligaw ka sa mga off-road o kaya naman ay malulubak ka ng biglaan na sobrang lalim, ay no worries sa mga bengkong na yan. Yun nga lang, ay tube type pa ito. Mas okay sana kung tubeless na. Pero syempre, ano ba nga bang ihihiling natin eh? Sobrang mura ng motor na to, di ba? We can also expect a maximum power of 12 HP at a maximum torque naman na 11.5 Newton meters. Very torquey na rin for 150cc at yun naman yung kakailanganin natin for everyday road condition. Hindi naman natin kailangan tumap speed, lalo na kung cafe racer ang tinitignan mo. More on takbong pogi yan. Pero sa torque, ay hindi lang siya putyo-putyo. May bubuga na rin. Let's say stoplight, tapos bilang arangkada, mararamdaman mo na din yung power ng motorsiklo na ito. Isa rin sa nagustuhan ko sa kanya ay meron na siyang protective boot sa kanyang telescopic fork sa unahan at sa rear suspension naman ay naka-dual shocks pa tayo. Yung iba pinapalitan nila ito ng debaso na shocks. And for me, kung sakali man ay maganda masukatan ko to kung mayroong magkakasyang TRC kasi yan yung magandang quality na suspension ngayon pagdating sa market. Sa mga preno naman ay meron tayong disc brake sa unahan at naka-drum brake lang sa likuran. Kasi syempre sa presyo na to, we cannot expect ABS, pero kahit man lang sana disc brake sa likod, di ba? Pero still, it is what it is. Classic bike pa rin naman yung datingan niya. So for me, goods na yon. Speaking of goods, goods din sa akin yung kanyang pinaka-side mirrors. Kasi hindi siya yung regular na side mirror na nakikita natin sa mga scooter. Meron din siyang konting karakteristik na kahit hindi mo na i-modify or magpakabit agad-agad ng mga bar and side mirror, o kaya naman mga bilog na side mirror, ay meron na siyang cafe racer na dating talaga. So stock to stock, hindi ka naman mo problema na ano bang kulang sa motor ko. Pwede ka nang magkaroon ng pride of ownership at makontento agad. At ang favorite part ko nga sa kanya ay yung kanyang napakapogi na racer style na seat. Yung iba kasi parang pilit lang na cafe racer eh. Parang hindi pa talaga siya mukhang cafe racer. Pero dahil dun sa seat, dun talaga siya nagkaroon ng lakas ng dating. Kasi iba siya compare sa mga regular na manual transmission na seat na yung iba nga nagbibiro, pwede ba yan pan-tricycle. Pero actually, yun yung determining factor eh, na cafe racer yung motor eh. Yung seat at sakto pa yung haba niya, bukod dun sa kanyang style na mga guhit-guhit, pwede ka talaga mag-angkas, di ba?
So, practical din talaga. Pwede mo nang ipangyabang sa nililigawan mo na pwede mo siyang ihatid sundo, di ba? 770mm naman yung kanyang seat height. Abot naman siya ng 5'4" in height na kagaya ko, especially manipis lang naman yung kanyang upuan. There's no worry para sa mga short riders. Para naman sa mga tall riders ay flat-footed kayo dito, kaya magugustuhan nyo ang bike na ito. Pagdating naman sa bigat, I think magaan na to for 150cc category kasi 120 kilograms lang siya. Usually, ang mga 150cc ay nasa 132 kilograms, kagaya ng mga NMAX, scooter. Pero ito kasi cafe racer, so mas magaan naman siya. Kahit beginners ay mag-e-enjoy na i-drive ito kahit na traffic ay hindi ganun kabigat yung binabalanse mong motor. Bukod sa electric ay meron pa rin siyang kickstart, so may peace of mind ka na just in case lang madiskarga ka ay meron ka pang backup na pang start ng motorsiklo mo. Ang mga kulay na available is black, gray, green, and orange. Alin sa mga kulay na yan ang favorite ninyo, netizens? Comment nyo nga dyan sa ibaba. At ayan na nga, netizens, ang Motorstar Cafe 150 na version 2 sa presyong 55,300 para sa inyo. Sulit ba? Kung magda-down payment nga pala kayo ng installment ay 4,800 ang presyo niyan at magmamonthly kayo for 3 years ng 3,123. Kung nagustuhan mo ito, netizens, don't forget to give this video a thumbs up. I-visit nyo naman kami sa aming Netishop na located dito sa Santa Rosa, Laguna. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Kung gusto mo ng poging cafe racer sa halagang 50,000, ay baka ito Motorstar Cafe 150 na version 2 na yung para sa'yo. Sobrang pogi. Hindi mo akalain na 55,300 lang yung SRP nito. Napaka-forma na, hindi mo na kailangan i-modify. LED na yung kanyang headlight, tapos may daytime running light pa. Digital na rin yung kanyang meter panel. O diba? Modern features na. May protective boots pa yung kanyang telescopic fork na suspension sa unahan. At nagustuhan ko rin yung stock na side mirror niya kasi medyo mababa yung placement. Stock to stock ay ang pogi na talaga. Dagdag mo pa dyan yung decals niya. Meron tayong number 8 dun sa may tangke niya na merong 15 liters of capacity. Sobrang ganda na rin yung kanyang upuan. Naka-racer seat style. At mahaba din siya, so makakapag-angkas ka pa rin kahit cafe racer. Sobrang laki din ng kanyang mga gulong, kaya mas lalong pumogi. 17 inches wheels na naka-spoke, kaya matibay. At medyo off-road ka ng konti. At abot siya ng 5'4" in height na kagaya ko dahil 770mm yung kanyang seat height. Dual shock na rin to sa likuran, kaya magiging maganda yung feedback sa bumpy roads. May built-in na passing light, naka-disc brake sa unahan at drum brake naman sa likuran. For the engine ay meron tayong 149cc single cylinder, air-cooled 5-speed manual transmission na merong compression ratio of 9.2:1, may electric at meron pang kickstart. 12 HP of max power and 11.5 Nm of max torque. Ang available na kulay ay black, gray, green at orange. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong Motorstar Cafe Racer version 2? Ano bang ibang motor ang gusto niyo mapanood next vlog? Make sure to follow this page for more.